Hey guys, welcome to my channel. So, today sasagutin ko yung isa sa mga questions ng viewers ko, no? So, in the event of a war, ano daw baril ang gagamitin ko or ipe-prepare ko? Okay, so ito yung kung ano yung meron ako Hindi yung nasa wishlist ko, oy, ano yun, dadala ako ng Barrett, 50 cal, may Barrett ka ba? Wala naman eh. 'Di ba? Parang yung dati, gumawa ko ng video about shotguns, sabihin sa akin, the best para sa akin yung Benelli, may Benelli ka ba? Wala daw, yung kakilala niya meron. So, eto, kung ano lang yung meron ako, okay? So, yan. So, gisip ako, ano nga ba, in the event of a war? Anyway, ito pa pala, sa mga Pinoy preppers, no, may mga discussion, may mga nagtatanong din, anong preparation pag magkakaroon ng World War III, ganyan. May mga natatawa, pero gusto nila maging prepper, no? So, para sa akin, yung mga prepper kasi, yung pagiging prepper is yung pag-prepare ng mga darating, yung sa tingin mo, darating na sakuna or problema, pero hindi ka nagpe-prepare ng normal na preparation. You have taken extreme measures. Okay? So, guys, ihiwalay niyo yung prepping dahil uulan ngayon, magdadala ka ng payong. That's not prepping. That's just common sense. So, extreme measures tayo. Okay, so kasama na dyan yung gun ownership. Separate topic yung question na ano daw gagamitin pag walang baril. Pero ito, kung ano yung meron ako sa collection ko, dun sa hindi pa nakakilala sa akin, hindi pa nakakalam kung gaano karaming baril ko, i-check nyo na lang yung playlist. Meron akong playlist dito, Bang Bang. Nilagay ko doon. Okay, so, initially, sabi ko, siguro, ang ipe-prepare ko, tatlo. Isang sidearm, pistol, definitely a 9mm, 'di ba? So, ang tanong, anong klase? Second, yung aking intermediate round, syempre, paborito natin 5.56 intermediate round. Pwedeng short range, pwedeng long range, intermediate round 'yan, no? 5.56. So AR. So alin sa mga AR ko ang dadaling ko. And then yung pangatlo, syempre yung pang long range natin, long range shooting. And ito yung pinaka malaking caliber sa collection ko. And naglagay kasi ako ng limit eh. Sabi ko dati, siguro hanggang 308 lang ako. Kasi pag beyond that, masyado ng malakas, yung recoil, consider mo yun, plus yung ammo, yung bala, consider mo, di ba, mahal. And then, ito ang problema, yung distance, kung saan ka pwedeng mag-shoot. Dito sa area ko, wala pa akong nakitang lalampas sa 100 yards. No, maliban na lang kung mahirap din sa property ko kasi maraming puno. Okay, yung clear lang talaga. So, saan ka magpa-practice? Sa New Mexico, sa California, pwede ka magpunta sa disyerto, mag-shooting ka, walang problema. Hindi kailangan ma-permit. So, ayun, malayo ako eh. So, eto na. So, di-disclose ko na, ano yung napili ko. Inisip ko talaga to. For the pistol, MMP, lahat ng barrel natin na safety check na prior to filming, pero siyempre papakita natin, no. Yan na. Yung MMP, although kahit anong anong 9mm pistol pwede, pero ito actually hindi to hindi to 9mm originally, pakita ko lang. Ayun, to. Yan. Yan. MNP40 to, na kinonvert ko sa 9. Yan, tingnan yung barrel. Okay? So, yan. So, bakit MMP? Kasi itong barrel na to, ginamit ko na to sa competition. So, I don't know, 2,000 plus rounds na naiputok ko dito. Ginamit ko na siya, tapos may mga upgrades na ako. Ayan, naglagay ako sa likod. Nagpalit nga ako ng barrel, mas mahaba, compensator, ported pala. And then ito, naglagay lang ako ng Streamlight TLR1. Pero any 9mm in my collection, kaya kong
kaya kong gamitin. It just so happens, sabi ko, ito kasi nagamit ko na sa competition eh. So doon sa magtatanong, bakit hindi Glock? Yeah, may Glock ako, Glocks. May mga Glocks ako. Pero kasi mas gusto ko yung grip angle nito. Tsaka yung nga, sa grip. Ang gusto ko lang naman talaga sa Glock yung magazines. Kasi available yung sandamakmak na magazines. 30 round stick, 50 round drum. Meron ako nun. No? Yun lang ang gusto ko. Pero kasi ang purpose talaga ng pistol para sa akin, no? Para makarating ka dun sa rifle mo. Alam nyo ba yon? May nakita akong post sa Pinoy Prepper, no? Meron siyang 1911 tapos isang box ng 45 ammo, sabi, tapos nakalagay sa caption, ready for World War 3. Paano lang, napangiti lang ako. Sabi, may mga nag-comment kasi na hindi ka pupunta sa gera ng pistol lang ang dala mo, no? Babalikan ko yung sinabi ko, no? Yung purpose ng pistol para makakuha ka ng rifle. Yun. Okay? So, hindi ka pupunta sa gera na may dala kang pistol na ganyan. Hindi. Hindi pwede. It's just gonna work. Hindi talaga pwede. Di ba? Parang self-explanatory na. Okay, so, sidearm lang. Ano nga yung sabi sa, kaya may sidearm, kasi kaysa mag-reload ka sa main battle rifle mo, gamitin mo yung sidearm mo, mas mabilis. Anyway, so, ito yung napili ko. MMP40 na naging 9mm. Ano to, police trade-in to. Ginamit to ng police eh. Sayang wala lang markings. Anyway. So, yan. Not too fancy. Pero sabi ko, any of my 9mm full size yun ang requirement. Pagka pipili kayo, battle ready for war, dapat full size, high capacity. Ano yung high capacity? 15 and above. Diba? Huwag kayong pipili ng single stock tapos sabi mo, I'm ready for World War 3. Single stock, 7 rounds. Talaga. No? Pakita ko rin pala yung size ng bala ng 9 para may idea kayo, mamaya pakita natin. Ito yung ganito kalaki ang 9mm Anyway, so ito. Yan. Okay, so yun ang suggestion ko. Kung pipili kayo ng pistol, dapat high capacity and full size. Punta kayo sa gera eh. Diba? May experience ka na sa gera? Wala pa. Pero kailangan mo mag-prepare sa gera eh. Diba? Kung mag-prepare ka, dapat mas malaki chance mo, more chances of winning pag mas maganda yung dala mong gamit. Diba? Second, yung aking battle rifle. Although, pag sinabi mo battle rifle, pag sinasabi nila 308, no? Ito na yung main rifle ko na lang. Sige, main rifle. Ano ba to? Yun, so okay, yan siya na. Ilang beses na nakita to, ilang beses na to. In example, bakit? Kasi, subukan na rin to. Although pare-pares naman yung mga ARs ko na, subok ko na. Pero ito kasi ginamit ko na to sa training, ginamit ko na sa rifle class, hinahagis to sa kung saan-saan, hinahagis sa lupa, sa buhangin. Ayun. Okay lang. So, buo pa din siya. Tapos, yung red dot nito, Vortex. Vortex na red dot. So, hindi naman siya mumurahin. Hindi rin mamahalin. Tama lang. No? Pogi lang. Tamang pogi na red dot. So, para sa akin, reliable siya. Kasi, nag-survive siya sa training na walang malfunction. Yung sa trainings, iba-iba pala yun. No? Yung mga na-attendan ko, no? Minsan sinasimulate pa nila yung malfunction. Ano yun? Mag-shooting ka, tapos merong stick yung trainer mo, dudut-dut dyan kung saan-saan para mag-malfunction. Uutusan ka na i-clear mo, no? Mga ganun. Basta, tapos yun nga, hinahagis. Tapos, yun, luluhod ka, gugulong, basta ganun. Okay, so eto, binuo ko to, yung lower nito, Palmetto State Armory. Yung upper nito, Anderson yata to. Anderson. Tapos,
Actually, discontinued na yung ano nito, yung upper nito. Discontinued na yung ganitong handguard. Wala na mabibili ganitong handguard. Medyo mabigat siya ng konti compared sa mga bagong ARs ngayon na sobrang gaan. Pero para sa akin kasi, ano eh, pag mga uh, high calibers, recoil wise, yung weight, the weight of the gun is your friend. Nakakatulong yan sa recoil. So okay, I don't mind the weight, no? Kasi sabi ko sa inyo, may mga handguard, may mga upper na mas magaan pa rito, pero para sa akin tama lang siya. Ayan. So ito yung main ano ko, no? Main rifle. Okay? So it shoots the 223 556 round. Bigyan ko na lang kayo ng idea. Para ito yung size niya. No? Dati, nung baguhan pa ako sa rifle, sa Pilipinas, hanggang 45 lang ako. Nung nakabili ako dito ng rifle, and then nakakita ko ng 7.62 by 13, and sabi ko, paano natin matatali yan? Ang laki-laki. Dapat, gumawa tayo mas malakas na bala or caliber. And then, as I learned a lot sa gun world, na-realize ko, bigger is not always better. Kasi, may purpose talaga ang intermediate round. Kaya ang tagal, magtatagal pa to sa market. Okay? Ano ibig sabihin? Yung intermediate round, hindi gano'ng malaki, hindi gano'ng maliit. Yan, may purpose yan. Okay? Recoil, yung ammo capacity, yan, mas madami kang madadala, di ba? Kaysa yung malalaking bala, mas konti yung madadala mo. Tapos yung weight, kung dadali mo lahat yan, di ba? Ilang rounds ang madadala mo, mga ganong considerations. And sabi ko nga, may pang short distances, pang long range distances, pwede, intermediate round, 5.56 ang pinili ko. Although meron akong AK na 7.62 by 39, hindi yun ang dadaling ko. Okay, ito, AR-15 ang dadaling ko. Okay, what else? Ano pa masasabi ko sa AR-556? Mga magsasabi na, ay, ano yan, jajam yan, ano. Depende sa ano eh. Ako nagbuo ng rifle ko, so, and ako rin nag-aayos ng rifle ko, so alam ko yung mga common na masisira dyan. So usually, ang problema lang talaga ng AR-15, yung gas system nito, no? Pag na-misalign ng konti yung gas block mo, talagang jam-o-matic yan. Pero kung hindi naman, okay lang, di ba? Walang problema. Reliable pa rin siya. And yun nga, masarap siya iputok kasi low recoil as compared to 7.62 by 39 or 7.62 by 51 or 308. Mas masarap siya iputok. Parang I can shoot this all day na hindi sasakit yung balikat ko. Okay? So, what else? Yun nga, no? In short distance, long distance, pwede siya. Maximum ng round na to, around 400 yards. 400 yards. More than 400 yards, that's pushing it. Ano? Baka jumakpat ka, swertihin ka tumama, pero siguro yung knockdown power, medyo, alanganin na. Plus, madali siya maapektuhan ng wind. Kasi nga, maliit lang yung ano niya talaga, oh. Yung actual bullet na lumilipad, maliit lang. So, i-consider mo yung wind. Okay, so maximum na yung 400 yards. Anyway, sa edad kong to, 100 yards nga, mahirapan na ako sa open sight. Diba? So, ibig sabihin, hindi ko na makikita yung beyond 200 yards. No? Hindi mo na makikita eh. Diba? Masyado na malayo. So, for all-around rifle, ito yung napili ko. Although marami pa akong AR-15s, AR-9s. Ito. And then may nag-comment dati na, ako, kaya, PCC. Or, sabi ko, PCC, dadali mo sa gera, talaga. No? Sa Pilipinas, PCC ang pinopromote kasi hindi kayo pwede makabili ng ganito. Dahil nga pinagbawal lang kayo, dinisarmahan kayo dyan sa Pilipinas. Pero if you have the capability to get one, ito dapat ang pipiliin nyo. 5.56 or 223 caliber rifles. Proven and tested na siya for war, no? Kasi sa war, hindi mo na mapipili kung short range or short range lang ang labanan natin, ha? Hindi long range. Although ang 9mm, lilinawin ko, no?
Effective range niya, a few hundred yards, yes. Kaso, tignan nyo naman yung physics involved, no? Kaya nga pinakita ko eh. Tignan nyo, ang taba niya. Ito ang maliit yung projectile pero payat. This is built for speed and distance. Ito talaga pang short range talaga siya. Pang short range talaga siya. Okay, hindi mo pwedeng kontrahin yung physics involved eh. Ano ibig sabihin? So, for longer distances, ang 9mm talaga, mas malaki yung bullet drop niya. Ibig sabihin, pag inasinta mo dito, dito ba tatama sa baba? Kasi mabigat eh, mabigat yung projectile. Okay? So, imamatch mo yung barrel mo, yung caliber mo, sa mission, sa objective. Hindi yung 9mm, short range, long range. Hindi kakayanin eh, it's not gonna work. Pwede ka tsumamba, pero hindi may option na iba eh. Ito, yan. Ako, meron ng option eh. 5.56, no? It's built for distance and speed. Okay, so yan na. Main rifle ko. And last but not the least, pang long distance natin. So you can reach out and touch someone, bagong-bago, TC Compass in 6.5 Creedmoor. May nag-comment sa akin, sabi, sir, ano naman to, magandang discussion. Mabigat na nga yung may dala kang 2 baril, tapos 3 baril pa dadalhin mo. Paano mangyari yon? Diba? Hindi ko naman sinabi na gagamitin ko to on patrol na nakasokbit lahat, 3 baril sa akin. Hindi. Ito naka-stationary to. Kung ka, magbabag in. Bag in ka sa location mo. Okay? I-defend mo yung place mo. I-defend mo yung lugar mo. Para malayo pa lang, mababawasan mo na yung enemies mo. Okay? Makakaputok ka na. Bakit? Kasi, ang kaya nito is 1 mile. 1 mile. Guys, 1 mile. Pinalta ko na yung muzzle brake ko. Tanker muzzle brake. 1 mile lang kaya ng 6.5 Creedmoor. So, mas accurate pa tong barrel kaysa sa akin. Yun lang yun eh. Diba? 1 mile. So, imagine nyo yung 5.56, 400 yards. So, ito, 1 mile lang abot nito. Pwede siyang mag-scout, no? Pwedeng magbantay ng lugar. Malayo pa lang yung kalaban na parating. You can reach out and touch someone. Yan. Ano to? TC Compass. Package niya sa binili ko. Vortex din yung scope. Vortex. Yan. Tapos bolt action siya. Yan, ano siya, clear din. Bolt action na magazine fed. Okay. Yan, bolt action na magazine fed. Sabihin na naman iba. Paano yan pag kailangan mo ng kailangan mo ng bag out. Ito yung safety niya. Mag-bag out. Iwan mo, hindi pala ako pwede magpakita sa YouTube, no? Ang plano ko, pag kailangan ko na mag-bag out, iiwan ko tong barrel, dadalhin ko tong bolt. Kung naubusan ka na ng bala, dali mo yung bolt. Useless tong barrel kung walang bolt. Hindi ka pwede mag-DIY ng bolt, no? Hindi ko pwede pakita dito eh. Paano pagtanggal. Bawal yan sa YouTube. So if YouTube is watching, this is just a show and tell video. Nothing is for sale and dispose. So I'm just showing what I got, no? Just in case WW3 broke out. Okay? So ito yung ating pang long range tanker muzzle brake. Yan, talaga. 6.5 Creedmoor. So yung 308 ko, meron ako, sabi ko dati, streamline ko yung ammo ko. Ayoko mag-collect ng iba-ibang calibers kasi mahirapan ako mag-stock. So dapat streamline ko, puro 2235 L6, puro 308, puro 9, gano'n lang. So meron akong dalawang 308, isang semi-auto na AR-15, binuo ko din yon, and isang Savage Axis bolt action na 308. Ang 308 guys kasi, ang maximum range niyan 800 yards. 'Di ba? So, nung nakita ko to, sobrang mura kasi nung in-offer nila tong kasama na yung scope eh, Vortex to Sabi ko, okay, so
malalampasan na nito yung 308 ko. So, ito na gagamitin ko. Yan, TC Compass. Yan, TC Compass 2 with vortex scope. Vortex scope lang nakalagay. Anyway, bolt action. So, ito nga yun, no? Pang long range natin. If you need to defend your outpost, your position, ito muna. Pag nakalapit na sila, then ito na tayo. Diba? Make sense? For comparison, papakita ko yung bala ng 6.5 Creedmoor. So, ito yung 5.56. Ito yung 6.5 Creedmoor. Aabot ng 1 mile, guys. Biglang lumiit. Biglang lumiit. Okay. So, with that, sabi ko nga, may mga natatawa pa rin pag may mga tao nagpe-prepare for war. Ang question ko is, kailan ka magpe-prepare? Diba? Pag nandiyan na yung kalaban, nagmamarcha na, saka ka magkanda hagilap sa nakukuha ng baril, sa nakukuha ng permit, para makabili ng baril. The time to prepare is yesterday, no? Is the time to prepare is during peacetime. Hindi ka magpe-prepare for war pag andyan na yung gera, like yung nangyari sa Ukraine, no? And ngayon, natutunan ng Taiwan yun, kaya ngayon pa lang nagpe-prepare na sila, nagkukumahog na. Diba? Hindi pwedeng nandiyan na, umaatake na, saka kayo magti-train, saka ka maghahagilap ng baril, first time mo makahawak ng baril, first time mo matuto paano mag-operate ng baril, andyan yung kalaban, palapit na. Hindi pwede yun. So, yun nga. And alam nyo naman, collector naman ako, and then yung mga kinukollect ko, may double purpose, no? Aside from recreation, in the event na kailanganin, meron naman siyang silbi. Okay? So, yung nangyayari ngayon, uncertain times, yun nga, gera sa Russia, sa Ukraine, gera sa Middle East, no? Nung September alone, ito, tinitingnan ko, 1 million guns sold in 30 days. September marks 50 months in a row, 7-digit gun sales. So, dito sa US, no, 50 months, sunod-sunod na buwan, na milyon ang bumibili ng baril, or binibiling baril, milyon. Diba? Bakit? Kasi andyan yung yung uncertainty. And nasa period tayo ng uncertainty. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. And hats off dun sa gusto mag-prepare, no? Kahit wala silang gamit ngayon pala, nagtatanong-tanong na. May separate video na lang 'yon. Kasi may isa pang question, no? Abe, paano daw gagawin ng mga taong katulad niya na mahirap na walang pambili ng baril? Yan, separate question yan. Nasasagutin natin. Okay, so eto, yung tanong lang na kung sakaling magkagera, World War III, ano yung dadalhin ko sa mga baril ko? No, paita ko lang yung projectile ng 6.5 Creedmoor at ang 5.56. 400 yards maximum, 1 mile. So, with that, tapusin ko na yung video na to, no? So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, syempre, please click like and subscribe para makagawa pa ako mas maraming video. Okay? So, dito yung sinama ko lang sa list na dadaling ko, just in case magkagera, kung ano yung meron lang ako, hindi yung kung ano yung imagine ko. Anyway, so, that's it guys. Thanks for watching. Bye.